Hi guys! Magandang araw! Welcome po muli sa ating panibagong vlog. Tayo ngayon ay gagawa ng masarap na ulam. Ito ang baked bangus o kaya ay baked milk fish. Masarap ito sa handaan o kaya ay ulam. Masarap din ito pangpulutan. Kaya tara na, gawin po natin ang masarap na baked bangus. Ako'y natatakam na. Ito po ang ating mga sangkap na ating gagamitin sa baked bangus. Ang ating bangus na 880 grams. Nalinis ko na po ito at nakaliskisan na. Nabili ko lang ito dito sa amin, sa nagtitinda dito sa amin. Kaya hindi ko to na boneless dahil hindi ako marunong. Pero mas maganda kung boneless po ang gagamitin ninyo. Tapos ito pa ibang mga sangkap natin. Gumamit ako ng sibuyas, kamatis, bawang, kalamansi, luya, siling haba at dahon ng sibuyas, asin, paminta at magic sarap at oil, ang olive oil. At gagamit din po tayo ng cheese. Pero itong cheese, optional lang po. Opo, kahit wala pong cheese, okay lang po. Dahil masarap po ito kahit walang cheese dahil sa ricado na ilalagay natin. Kayo na pong bahala kung ilang kamatis, sibuyas, kalamansi, bawang, luya, sili. Pwede kayong gumamit ng bell pepper green o bell pepper red. Kayo na pong bahala kung anong gusto nyong itoppings sa inyong bangus. Dahil kasi yan pa lang po ang nagpapalasa sa ating bangus. Iyang ating mga ricado na yan ang susi na nagpapasarap sa ating bangus na baked bangus. At hindi lang yon, dahil less usok, less hassle, di ba po? At dapat po naka-preheat na yung oven ninyo. Umiinit na ngayon habang naghihiwa kayo ng mga ricado natin. Ibibake po kasi natin ito sa 180 degree Celsius ng 30 minutes. Kaya dyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Tapusin nyo po ang aking video. At sana ay magustuhan nyo ang recipe na binabahagi ko sa inyo, ang baked bangus. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking munting channel, huwag po kakalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-upload ng video ay man-notify po kayo. At sa mga nanonood po at sa aking mga subscriber, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Diyan po muna kayo. Maghihiwa po muna ako. Dahil mamaya mahiwa ang aking mga kamay, kakadaldal ko. Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Gumamit po pala ako dito ng grated cheese para doon ikadkad ang ating luya para maganda at lumabas palalo ang lasa ng ating luya.
Ngayon, titimplahan na po natin ang ating bangos. Naglagay lang po ako ng asin at durog na paminta at piniga ng kalamansi. Minasage ko po sa ating bangos para pumasok ang lasa ng ating templado. Yan, massage nyo lang po hanggang sa pumasok yung lasa niya. Naglagay lang siguro ako dito ng kalahating kutsarang asin at isang kutsarita na pamintang durog at 5 kalamansi. Maaari pa po kayo magdagdag kung nais nyo pang dagdagan ang inyong paminta o kalamansi. At maaari rin kayo maglagay ng chili powder kung gusto nyo po ng medyo spicy. Dahil kasi kami ayaw namin na maanghang. Siguro mild na anghang lang pwede. Kaya nga tinanggal ko yung buto ng sili para hindi maanghang. Yung aroma lang ang kukunin ko sa sili. I-continue nyo lang po i-massage yung ating bangus para pumasok yung lasa ng ating panimpla. Tapos sa cheese po, kung gagamit kayo ng cheese, pwede kayo gumamit ng melted cheese. Kasi yung ginamit ko ay hindi melted cheese, kaya hindi natunaw yung cheese. Pero kahit naman po walang cheese, ay maaari po kasi sa ricado pa lang natin ay panalo na. Masarap na ang ating baked bangus. Kaya kahit walang cheese, ayos lang po. Ayan, continue lang po natin itong ating ginagawa. Dito po, naglagay lang po ako ng mga 6 na kalamansi. Tapos tinanggal ko rin po yung mga buto kasi pagka hindi po natin tanggalin yung buto ay papait po ang ating niluluto. Tapos, tinimplahan ko rin po ito. Dito ako naglagay ng konting magic sarap. Konti lang po nilagay ko dito. Tapos, naglagay din po ako ng mga 1/4 o kalahating teaspoon na asin. Tapos, kalahating teaspoon na paminta. Para may lasa po ito at kumapit ang lasa sa ating bangos. Timplahan. Kaya tinimplahan ko po ito. Hinalo-halo ko po siya para mahalo yung lasa niya na tinimpla natin at medyo piniga-piga ko para lumabas yung medyo katas-katas niya para bumagsak yung lasa niya sa ating bangus. Yan, ganyan-ganyan ko lang po tapos saka in-spread ko na po sa ating bangus.
Nagbudbud pa po ako ng konting paminta para talagang mas lalo pang sumarap ang ating niluluto. Tapos naglagay ako uli ng olive oil. Ito pala yung cheese na ginamit ko. Kung gusto nyo po ng may cheese, gumamit kayo ng melted cheese o kaya mozzarella cheese. Ibibake po natin ito ng 30 minutes. Ngayon, nilabas ko po ito ng 20 minutes kasi naglagay nga po ko ng cheese. Tapos, binake ko po ulit siya ng another 10 minutes. Pero kung wala kayong ilalagay na cheese, okay na po sa 25 to 30 minutes. Ayan, luto na po ang ating baked bangus. Napakasarap, nakakatakam. Yan, sabi ko nga po sa inyo, hindi natunaw ang ating cheese kasi hindi melted cheese ang ginamit ko. Pero hindi naman po yun importante. Dahil ang importante ay masarap po ito at kakain na po ako. Kaya maiwan ko na po kayo dyan. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga nanood at sumubaybay. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na aking vlog. Ingat kayo palagi and God bless you all. I love you!